Sa karera ng isang investigador ng krimen, may mga kaso na tila numero lamang sa isang file, ngunit mayroon ding mga kaso na humahabol sa iyo habang buhay. Para sa akin, iyon ang operasyon Sari-Saring Buto. Hindi ito nagsimula sa putok ng baril o nakamamanghang habulan, kundi sa isang patak ng luha ng isang matandang ama at sa katahimikan na nakakagalit ng isang maliit na tindahan ng karne sa palengke ng bayan. Akala namin ay naghahanap kami ng isang nawawalang tao, ngunit hindi namin inaasahan na ang aming haharapin ay isang lihim na matagal nang inilibing sa ilalim ng lupa. Isang nakakatakot na katotohanan na lumalagpas sa lahat ng imahinasyon tungkol sa kalikasan ng tao. Hindi ko makakalimutan ang hapon ng Nobyembre 2003 na yun. Sa panahong iyon, ako ay isang kapitan, pinuno ng Special Investigation Unit at ang aking opisina ay laging puno ng amoy ng matapang na kape at lumang papel. Nang araw na iyon, isang matandang lalaking may hitsurang pagod ang pumasok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mang Benji Reyes, isang veterano. Umupo siya sa tapat ko. Ang kanyang mga kamay na makalyo at puno ng lamat ng mga taon ay nanginginig habang magkasalubong. Dumating siya upang iulat na nawawala ang kanyang anak. Sa aming propesyon, ang mga ulat ng nawawalang tao ay hindi bihira, lalo na sa mga lugar tulad ng San Jose, kung saan maraming manggagawang freelance ang dumarating at umaalis na parang agos ng tubig. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Mang Benji na umakyat sa aking pansin. Hindi iyon simpleng pagkalito. Iyon ay isang masakit na katiyakan na may kakilakilabot na nangyari sa kanyang anak. Ang anak ko ay si June Reyes, 28 taong gulang. Sabi niya, pabulong ang boses. Sobrang bait niyan, kasama. Kakatanggap lang niyan ng sahod sa construction site. Nangako siyang ayusin ang bubong ng kusina namin. Hindi niya kayang umalis nang walang paalam. Pagkatapos, isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang mukhang puno ng kulubot. Isang patak ng luha na mainit at mabigat. Ang patak ng luha na iyon ay naging simula ng pinaka nakakagambalang kaso sa aking karera. Opisyal na pinangasiwaan ang kaso at binigyan ng code na Sari-Saring Buto. Ang aking kutob bilang isang investigador ng krimen ay nagsabi sa akin na hindi ito isang ordinaryong kaso ng nawawalang tao. Hiniling ko sa mga kasamahan ko sa unit na pansamantalang isantabi ang iba pang mga kaso at pagtuunan ng lahat ng aming lakas sa Sari-Saring Buto. Bilang unang hakbang, binuo namin ang buong profile at mga relasyon ni June Reyes. Tulad ng sinabi ni Mang Benji, si June ay isang mabait na binata. Hindi naglalasing, hindi nagsusugal, at walang kinaiinisan o kaaway. Namuhay siya ng simple, halos 2 lugar lang ang pinupuntahan. Ang construction site at ang kanyang maliit na inuupahang kwarto. Ang kanyang pagkawala ay isang nakakagalit na kawalan ng katarungan. Nagpa siya kong palawakin ang saklaw ng investigasyon. Hiniling ko na balikan ang lahat ng mga file na nakaimbak sa estasyon ng pulisya ng San Jose sa loob ng nakaraang 5 taon. Gusto kong maghanap ng mga katulad na kaso ng nawawalang tao, mga kaso na napabayaan o binalewala. Dahil ang mga biktima ay mga taga-ibang lugar. Ilang araw at gabi kaming nagsumikap sa pagitan ng mga dilaw na papel na puno ng alikabok. At pagkatapos, isang nakakakilabot na pattern ang nagsimulang lumitaw sa aming harapan. Hindi lang si June Reyes. Sa loob ng 5 taon, mayroon ng hindi bababa sa 4 na iba pang kalalakihan na iniulat na nawawala sa San Jose na may parehong senaryo. Lahat sila ay lalaki sa edad ng pagtatrabaho, hindi residente ng lugar, at nawala ng walang bakas. Ang mga file na ito ay dati ng hiwalay na pinangasiwaan, nakatago sa iba't ibang cabinet na puno ng alikabok. Ngunit nang ilagay namin sila ng magkatabi sa aking desk, bumuo sila ng isang serye ng nakakagambalang pangyayari. Pakiramdam ko ay tinitingnan ko ang mga ripples sa ibabaw ng lawa. Ang bawat pagkawala ay isang ripple. At ang mga ripples na ito ay tila lahat ay nagmula sa iisang epicenter. Isang multo ang tila nagpapalipat-lipat sa mapayapang lupaing ito, tahimik na nangangaso ng walang nakakaalam.
Nagsimula kaming maghanap ng karaniwang mga puntos ng mga biktima. Sa simula, lahat ay malabo. Ngunit pagkatapos ng pagtatanong sa dose-dose ng mga saksi, mula sa mga may-ari ng boarding house, mga kontratista ng konstruksyon, hanggang sa mga fixer na nagbibigay ng proteksyon, isang mahalagang detalye ang lumitaw. Lahat ng mga biktima, kasama na si June Reyes bago nawala, ay mga regular na customer ng mga karaniwang kainan na matatagpuan sa paligid ng palengke ng bayan. Agad na naging sentro ng investigasyon ang palengke ng San Jose. Tinukoy namin ang lahat ng posibleng suspect na may kaugnayan sa mga biktima sa lugar na ito. Ang listahan ay umabot sa pahina-pahina mula sa mga may-ari ng kainan, mga waiter hanggang sa mga fixer. Ngunit may dalawang pangalan na partikular na umakyat sa aking pansin. Hindi dahil mayroon silang record ng krimen, kundi dahil sa kanilang kakaiba. Si Aling Nena at Aling Tess, magkapatid na may-ari ng tindahan ng karne ng baboy. Ang kanilang tindahan ay matatagpuan mismo sa gitna ng kainan at sila ang nagsusupply ng karne at pulutan sa halos lahat ng mga kainan. Ayon sa mga saksi, lahat ng 13 biktima ay regular na customer ng tindahan ng karne na ito. Isang pagkakapareho marahil, ngunit sa investigasyon ng krimen, walang lugar para sa random na pagkakapareho. Pinaghihinalaan kong lihim na ipa-verify ang background ng dalawang magkapatid. Sa panlabas, mayroon silang malinis na buhay. Ngunit nang mas malalim kaming magsaliksik, natuklasan namin ang isang kahina-hinalang detalye. Namatay ang kanilang stepfather, ilang taon na ang nakakaraan sa isang kaso na naiulat bilang isang aksidente. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa aking opisina. Ang usok ng sigarilyo ay makapal. Sa isip kong mapa ng kaso, gumuhit ako ng isang tuwid na linya na nagkokonekta sa mga pangalan ng 13 biktima. Pagkatapos, mula sa bawat pangalan, gumuhit ako ng isang arrow na direktang tumuturo sa tindahan ng karne ni na Aling Nena at Aling Tess. Isang nakakabaliw ngunit lohikal na teorya ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Posible bang ang lugar na nagsusupply ng buhay para sa mga inuman ay siya ring lugar na naghatid sa mga lalaking iyon sa kamatayan? Alam kong ako at ang aking mga kasamahan ay haharap sa isang uri ng krimen na hindi pa namin naiisip. Ang operasyon Sari-Saring Buto ay hindi na isang kaso ng nawawalang tao. Ito ay naging isang kaso ng serial murder. Ang trabaho ng isang investigador ng krimen, lalo na sa mga komplikadong kaso, ay madalas na inihahambing sa pagbuo ng isang larawan mula sa libu-libong sirang piraso. Hindi lamang kami may tungkulin na hanapin ang mamamatay tao, tukuyin ang pinangyarihan ng krimen, kundi pati na rin ang mas mahirap na gawain. Alamin kung bakit maaaring agawin ng isang tao ang buhay ng kapwa ng ganoon kalupit. Sa Operasyon Sari-Saring Buto, ang tanong na bakit ay naging mas mahirap dahil ang aking dalawang pangunahing suspect ay mga babae, mga taong ayon sa kaugalian ay kumakatawan sa mas mahina na kasarian. Nang matukoy namin sina Aling Nena at Aling Tess bilang mga pangunahing suspect, alam kong hindi ako maaaring kumilos ng padalos-dalos. Ang lahat ng aming mga teorya sa ngayon ay batay sa lohikal na paghinuha at hindi direktang mga koneksyon. Wala pa kaming anumang pisikal na ebidensya. Ang isang pagpapatawag, isang hindi maingat na interogasyon ay agad na magbibigay ng alarma sa mga suspek at ang lahat ng pagsisikap ng buong unit ay mawawalan ng kabuluhan. Sa halip, nagpa siya kong dumaan sa isang masalimuot na landas. Inutusan ko ang isang pangkat ng mga lihim na investigador na magsaliksik sa kanilang nakaraan. Buuin ang buong buhay ng dalawang magkapatid mula pa noong sila ay mga bata pa. Ang aming natuklasan sa mga sumunod na araw ay hindi direktang ebidensya ng kasalukuyang krimen kundi isang kakilakilabot na trahedya ng pamilya. Isang serye ng masakit na pangyayari na kapag binasa muli, maging ang pinakabihasa ng mga investigador ay napapakibit. Ito ay isang kwento ng karahasan,
ng nakakatakot na katahimikan ng mga nakapaligid at kung paano maaaring baluktutin at sirain ang isang kaluluwa upang maging isang bagay na hindi na tao. Nakasaad sa mga file, ang pagkabata ni Nena at Tess ay isang impyerno sa ilalim ng kamay ng kanilang adik na tunay na ama. Ngunit nagsimula ang tunay na trahedya nang umalis ang tunay na ama na iyon upang sumama sa ibang babae. Ilang taon pagkatapos, ang kanilang ina ay nag-asawa muli sa isang lalaking nagngangalang Mang Tonyo. Ang kamatayan ni Mang Tonyo ay mabilis na kinatupuan ng mga pulis bilang aksidente sa trabaho na siyang pinakamalaking malabo na punto. Ipinabalik ko ang lahat ng lumang file, muling kinapanayam ang mga matatandang kapitbahay, ang mga taong nanirahan doon mula pa noon. Isang matandang babae, mahigit 80 na ngayon, ang nagkwento ng may takot pa rin sa kanyang mga mata. Ang bahay na iyon ay mahirap na mahirap noon, iho. Ang pagmumura, ang iyak ni Nena, ni Tess ay naririnig gabi-gabi. Si Tonyo ay isang halimaw, hindi tao. Pinagmamalupitan niya ang tatlong mag-ina na parang araw-araw na lang. Huminto ang matandang babae, ibinaba ang boses. Minsan, narinig ko pang sabi-sabi na may masamang ginawa siya kay kawawang Nena. 11 taong gulang pa lang siya noon. Ang kwento ng matandang babae, kahit na chismis lamang, ay tumugma sa mga psikolohikal na pagsusuri na aking binubuo kasama ang aking mga kasamahan. Isang bata na inabuso, sexual na inabuso ng mismong taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Ang sugat na iyon ay hindi lamang sa katawan kundi kumalat na sa kaluluwa na lumilikha ng isang matinding galit sa mga lalaki. Nagpatuloy kami sa pagsisiyasat at natuklasan na pagkatapos ng kamatayan ng kanilang stepfather, ang pag-uugali ni Nena ay ganap na nagbago. Mula sa isang bata na mapagtiis, si Nena ay naging tahimik, matigas at ganap na namuno sa pamilya. Si Tess, ang nakababatang kapatid, ay lalong naging mahiyain, takot at halos hindi nangahas na sumuway sa kanyang kapatid kahit isang hakbang. Isang masamang relasyon na simbiotiko ang tila nabuo sa pagitan nila, isang dominanteng at isang sumusunod. Sa panahong ito, sa silid ng pulong ng koponan ng Operasyon Sari-Saring Buto, ang psikolohikal na profile ng mamamatay tao ay unti-unting lumilitaw ng malinaw. Sinimulan kong ilarawan ang senaryo ng krimen. Ang utak, ang tagagawa, ay tiyak na si Aling Nena. Hindi siya pumatay para sa pera, kundi dahil sa isang puot na matagal nang kinimkim. Ang mga biktima, mga manggagawang lalaki na madalas uminom at manukso, ay hindi sinasadyang nagdala ng imahe ng mga taong nagmalupit sa kanya noon. Para kay Nena, ang pagpatay sa kanila ay marahil hindi isang krimen, kundi isang baluktot na kilos ng pagpapatupad ng hustisya, isang paghihiganti para sa mga sakit na kanyang tiniis. At si Tess, marahil ay isang sapilitang kasabwat lamang, isang kasangkapan sa kamay ng kanyang kapatid na may kapangyarihan. Lahat ay teorya pa rin, ngunit isang lohikal at may batayan na teorya. Alam kong nasa tamang direksyon ako. Ang aming kaaway ay hindi lamang isang walang pusong mamamatay tao, kundi isang tao na may trahedya na nakaraan. Ang pag-unawa sa nakaraan na iyon ay ang susi upang malutas ang kaso. Ngayon, ang aming trabaho ay hanapin ang ebidensya. Ilantad ang demonyo na ipinanganak mula sa sakit na iyon sa liwanag. At upang magawa iyon, kailangan namin ng isang talagang matapang na plano. Ang pinakamalaking pader na humaharang sa amin ngayon ay ang katahimikan. Katahimikan mula sa dalawang suspek. Katahimikan mula sa mga pader ng bahay sa paanan ng burol. At ang pinaka nakakatakot ay ang katahimikan ng lupa. Mayroon kaming teorya, mayroon kaming psikolohikal na profile ng kriminal, ngunit ang lahat ay walang saysay kung walang konkretong ebidensya. Ang paghahanap sa bahay ni Nena at Tess sa panahong ito ay parang paghahanap ng karayom sa dayami. Kung wala kaming makita,
Hindi lamang namin lalabagin ang proseso, kundi bubulabugin din ang ahas upang magkaroon ito ng oras upang linisin ang lahat ng natitirang bakas. Sa silid ng pulong ng koponan ng operasyon sari-saring buto, ang kapaligiran ay napakabigat na maririnig ang pagbagsak ng isang karayom. Maraming ideya ang isinugod. Mula sa pagpapatawag sa nakababatang kapatid na si Tess na may mas mahina ang psikolohiya upang labanan at kumuha ng impormasyon hanggang sa lihim na pagsubaybay at paghihintay ng pagkakataon. Ngunit alam kong sa isang taong may komplikadong psikolohiya at pag-iingat tulad ni Aling Nena, ang karaniwang mga hakbang ay hindi magiging epektibo. Hindi siya magpapakita ng anumang pagkakamali ng madali. Hindi. Sabi ko, pinatay ang sigarilyo sa ashtray. Hindi tayo makapaghihintay. Dapat tayong proaktibong lumikha ng sitwasyon, puwersahin ang suspek na kumilos ayon sa ating kalooban. Iminungkahi ko ang paggamit ng teknikal na pagmamanman kasama ang covert operation. Maraming tao ang nagsabi na ang aking plano ay masyadong mapanganib dahil inilalagay nito sa panganib ang buhay ng mga opisyal. Ngunit sa sitwasyong ito, iyon lamang ang tanging opsyon. Kailangan naming maglatag ng isang sopistikadong patibong at ang pain ay walang iba kundi ang mga kasamahan ko na pinagkakatiwalaan ko ng husto. Pinili ko sina PO2 Alex at CPL Leo para sa misyong ito. Si Alex ay isang bihasang undercover agent na may kakayahang makihalubilo sa anumang kapaligiran nang hindi napapansin. Gaganap siya bilang isang matandang lalaki na nagtitinda ng loto, isang mabait na magtitinda ng tiket. Si Alex ang aking mata at tenga na naroroon sa palengke araw-araw upang obserbahan, makinig at iulat ang bawat maliit na kilos ng dalawang magkapatid. At si Leo, kukunin niya ang isang mas mahirap at mas mapanganib na papel. Gaganap siya bilang si Ginoong Dindo, isang intelektual mula sa Maynila na bagong lipat. Mayroon siyang magandang panlabas na anyo ngunit may pagka-flirt at playboy na personalidad. Ito ang uri ng lalaki na, sa pamamagitan ng psikolohikal na pagsusuri, pinaniniwalaan naming pinakakinaiinisan ni Aling Nena at siya ring pinakamadaling puntiryahin para sa pagpaparusa. Si Leo ang magiging tupa na kusang loob na pumupunta sa lungga ng tigre. Ang kanyang misyon ay makuha ang tiwala ni Nena o hindi bababa sa pasiglahin ang kanyang kriminal na instinct upang maimbitahan sa bahay. Ang mga sumunod na araw ay ang pinaka-nakakabahala sa aking karera. Halos hindi ako natutulog. Nagbabantay ako ng 24,007 sa pansamantalang command center na itinayo mismo sa istasyon ng pulisya ng bayan. Bawat ulat ni Alex sa radyo, bawat signal mula sa GPS tracker ni Leo ay nakapagpapakaba sa akin. Iniulat ni Alex na nagsimula ng makipag-ugnayan si Ginoong Dindo sa target. Madalas siyang dumadalaw sa tindahan ng karne, bumibili ng mga produkto, at nagbibitiw ng mga salitang panukso. Ang reaksyon ng dalawang magkapatid ay eksakto tulad ng aming hula. Si Tess ay takot na umiiwas. Samantalang si Nena ay malamig na nagmamanman. Ito ay isang silent battle of wits. Sa pamamagitan ng detalyadong ulat ni Alex, naiisip ko ang bawat tingin, bawat galaw ni Nena. Siya ay parang isang gagamba na nagmamasid sa kanyang biktima na nahuhulog sa kanyang lambat, matiyaga at nakakamatay. At si Leo, siya ay naglalakad sa isang napakanipis na lubid. Ang isang maling salita, isang hindi natural na kilos ay maaaring magpataas ng pagdududa ni Nena at ang buong plano ay guguho. Naaalala ko ang usapan ko kay Leo sa radyo noong gabi bago niya desisyonan ang huling hakbang. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Sa kabilang linya, kalmado pa rin ang boses ni Leo. Chief, handa na ako. Malapit na kumagat ang isda, kailangan lang ng magandang suporta mula sa labas at siguradong ligtas ako. Ang kanyang katapangan at pagiging kalmado ay labis kong hinangaan at naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat higit kailanman.
Kailangan kong tiyakin na kapag hinila ang lambat na ito, ang aking kasamahan ay ganap na ligtas. Nang araw na iyon, iniulat ni Leo na pumayag si Nena na imbitahan siya sa bahay para sa hapunan. Ang maikling mensahe na nasa loob na ang isda ay lumitaw sa screen na nagpatigil sa paghinga ng buong koponan. Lahat ng operasyonal na plano ay handa na. Ang espesyal na pangkat ay nasa posisyon. Ang listening device sa katawan ni Leo ay na-activate na. Mula sa command center, malinaw kong naririnig ang bawat tunog sa bahay na iyon. Ang tunog ng mga pinggan at kubyertos na nagbabanggaan, ang tunog ng pag-aalok ng inumin, ang pilit na tawanan. Pagkatapos, tulad ng inaasahan, inalok ni Nena si Leo ng isang espesyal na inumin. Pakiramdam ko ay huminto ang tibok ng puso ko. Narinig ko ang basag ng baso, pagkatapos ay ang nakakatakot na katahimikan. At sa wakas, ang salitang hinihintay namin. Ang malamig na salita ni Nena na tumagos sa buto. Nalasing na siya, kunin na ang mga gamit. Malinaw na ang signal. Nang walang anumang pag-aalinlangan, kinuha ko ang radyo, ang boses ko ay matatag at malinaw. Lahat ng unit, kumilos. Ang aking utos ay umalingaw-ngaw sa radyo, matalas at desidido, na sumira sa katahimikan na tila lubid sa command center. Agad, mula sa mga lihim na posisyon sa paligid ng maliit na eskinita, sabay-sabay na gumalaw ang mga anino. Ang Special Operations Group, na binubuo ng pinakamahusay na mga detective ng pulisya, ay sumugod patungo sa bahay sa paanan ng burol na parang mga misil. Sa sandaling iyon, para sa akin tila huminto ang oras. Ang lahat ng aking pandama ay nakatuon sa magulong tunog na nagmumula sa listening device sa katawan ni PCPL, Leo. Narinig ko ang malakas na kalabog ng basagin ng pintuan, ang matinding sigaw ni Tess. Ang ingay ng mga sandata na nahulog sa sahig at higit sa lahat, ang makapangyarihang boses ng aking kasamahan. Lahat, wag gumalaw. Pulis ito. Ilang segundo pagkatapos, ang kalmadong boses ni Leo ay umalingaw-ngaw sa radyo. Isang pangungusap na marahil ay hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Chief, na-neutralize na ang target. Ligtas ako. Ang buong command room ay natahimik. Napabuntong hininga ako. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik na matagal nang bumibigat sa aking dibdib sa loob ng maraming araw. Nagtagumpay ang plano. Ang aming pain, ang aking matapang na kasamahan ay ligtas. Agad akong sumama sa isang operational team at sa forensic investigation team patungo sa bahay. Pagdating namin, ganap ng sarado ang maliit na eskinita. Ang mga headlight mula sa mga espesyal na sasakyan ay nagpapaliwanag sa isang bahagi na tumagos sa katahimikan ng gabi. Sa loob ng bahay, nakaupo sa sahig ang dalawang magkapatid na sina Nena at Tess na nakaposas. Maputla ang mukha ni Tess, nanginginig ng walang tigil at lumuluha. Si Nena, sa kabaligtaran, ay nananatiling matigas ang mukha na nakakatakot. Sa hapagkainan, nakahanda pa rin ang pagkain. Sa sahig, isang itak at isang mabigat na pambayo ng kahoy ang nakatambak sa tabi ng isang natapong inumin. Ang crime scene ng isang nabigong pagpatay ay napanatili. Chief, lumapit si Leo. Sinubukan ni Nena na saksakin ako at sinubukan naman ni Tess na hampasin ako ng pambayo nang magpanggap akong nalasing. Malakas kong tinapik ang kanyang balikat. Isang tapik na kapalit ng lahat ng salita. Magaling ka. Ngunit ang pag-aresto sa dalawang suspek ay simula pa lamang. Ang pinakamahalagang misyon ay nasa harapan pa. Ang paghahanap ng ebidensya ng mga nangyaring pagpatay, ang paghahanap ng mga labi ng mga biktima upang maibalik ang kanilang dignidad. Ang warrant of search sa buong lugar ay naaprubahan na ng prosecutor's office. Sumenyas ako sa investigation team at sa 2K, 9 police officer na simulan ang trabaho. 2 malalaking German Shepherds na espesyal na sinanay para sa paghahanap ng bangkay ang dinala sa loob. Nag-amoy-amoy sila sa paligid ng bahay. Walang partikular na reaksyon. Ang bahay, tulad ng aming inaasahan, ay di pangkaraniwang malinis.
Ngunit nang dalhin sila sa likod bahay, biglang nagbago ang kanilang pag-uugali. Nagsimula silang tumahol na nagpapakita ng pagkasabik. Pagkatapos, biglang sabay silang sumugod patungo sa isang patag na lugar kung saan, ayon sa lumang record, ay dating kural ng baboy. Huminto sila doon, tumahol ng malakas at agresibo at ginamit ang kanilang dalawang paa sa harap upang magkalmot ng galit sa matigas na lupa. Lahat ng mata, lahat ng flashlight ay nakatuon sa posisyon na iyon. Alam kong natagpuan na namin. Humukay agad. Utos ko. Sa ilalim ng maliwanag na spotlight, inihampas ang mga unang pala. Binaligtad ang itaas na lupa upang ilantad ang itim, mamasa-masang lupa sa ilalim. Pagkaraan ng humigit kumulang kalahating metro, tumama ang pala sa isang matigas na bagay. Maingat na inalis ng isang forensic officer ang lupa. Unti-unting lumabas ang isang maputlang, puting buto ng binti. Tila bumigat ang hangin. Lahat kami ay huminga ng malalim. Sa paghuhukay pa ng mas malalim, unti-unting lumitaw ang nakakakilabot na katotohanan. Hindi lang isa, kundi napakaraming piraso ng buto ng tao ang nakasalansan ng magulo. May mga balangkas na halos buo pa. Samantalang may mga balangkas na piraso-piraso na lamang, ang mga ito ay inilibing ng padalus-dalos. Nagmamadali. Habang mas hinuhukay, mas bumabaho ang amoy ng nabubulok. Isang masangsang na amoy ng krimen na matagal nang inilibing sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng mga puting buto, sumigaw ang isang pulis. Natagpuan na, Chief. Maingat niyang kinuha ang isang bagay na metal na kinakalawang na at puno ng dumi. Matapos linisin ng bahagya, malinaw na lumitaw ang imahe ng isang kabayo na nakaukit sa katawan nito. Ito ang Zippo lighter ng biktima, si June Reyes. Ang ebidensya na matagal na naming hinahanap. Sa sandaling ito, nang mailantad na ang lahat ng ebidensya, si Tess, na kanina pa umiiyak, ay biglang sumigaw ng nakakapanindig balahibo at bumagsak. Ganap na siyang nawalan ng lakas. Samantalang si Nena, nang makita ang mga buto na iniahon mula sa lupa, hindi pa rin nagbago ang kanyang mukha. Ngunit nakita kong bahagyang nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang krimen, gaano man kahusay itago, ay kailangang yumukod sa liwanag ng hustisya sa huli. Ang lupa ay nagsalita ng sarili nitong pagtatapat. Ang paglilitis sa mobile court kina Aling Nena at Aling Tess ay ginanap sa Municipal Sports Complex ng San Jose. Hindi pa ako nakakita ng ganoong karaming tao na dumalo sa isang paglilitis. Libo-libong tao mula sa iba't ibang lugar ang nagdatingan, nagsisiksikan sa ilalim ng matinding init ng araw. Ang mukha ng bawat isa ay may bakas ng kuryosidad, galit at maging takot. Dumating sila upang personal na makita ang dalawang demonyo na nanirahan sa tabi nila sa loob ng maraming taon at upang masaksihan ang pagpapatupad ng hustisya. Umupo ako sa harap na hilera kasama ang aking mga kasamahan mula sa koponan ng Operasyon Sari-Saring Buto. Sa pagtingin ko sa dalawang akusado na nakatayo sa harap ng hurado, nakita ko ang isang nakakapanakit na pagkakasalungat. Payat na payat si Aling Tess, ang kanyang mukha ay butas-butas at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Sa buong paglilitis, nakayuko lang siya, ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa tuwing binabasa ang kanyang krimen sa akusasyon, inamin niya ang lahat mula sa pagiging sapilitan ng kanyang kapatid. Tumulong sa pagtatago ng unang bangkay ng kanilang stepfather, hanggang sa pagiging di sinasadyang kasabwat sa mga sumunod na kaso. Ang testimonya ni Tess ay putol-putol at sinamahan ng mga hikbi na nagkukwento ng mga taon ng pagkabuhay sa takot, pagkabalisa at ganap na kontrol ng kanyang kapatid. Sa kabaligtaran, nanatili si Aling Nena na may malamig na panlabas na anyo na mahirap paniwalaan. Nakatayo siya ng tuwid, walang patak ng luha, walang anumang ekspresyon ng pagsisisi. Nang tanungin, sumagot siya ng malinaw, ang kanyang boses ay pantay na tila nagkukuwento ng isang bagay na hindi nauugnay sa kanya. Inamin niya ang pagpatay sa 3 tao.
Ikinuwento niya ang proseso ng paghikayat sa mga biktima pauwi, pagpapainom ng pampatulog, at pagkatapos ay pagpatay ng walang pakiramdam. Ang motibo? Tanong ng piskal. Dapat silang mamatay, sabi ni Nena. Walang emosyon sa boses. Lahat sila ay mga salot tulad ng mga sumira sa buhay ko. Nagkaroon ng pagbulong ng galit sa buong sports complex. Ang mga pagmumura, ang mga hagulgol ng pamilya ng mga biktima ay umalingaw-ngaw. Tiningnan ko si Nena at hindi ako nakakita ng isang demonyo. Nakita ko ang isang biktima na binago ng sakit at galit sa isang bagay na mas nakakatakot kesa sa demonyo. Isang tao na ganap na nawalan ng kakayahang makiramay, nawalan ng pagkatao. Ang huling hatol ay ibinigay si Aling Nena bilang ang pangunahing utak na direktang nagdulot ng kamatayan ng 3 tao na may labis na kalupitan ay nahatulan ng kamatayan. Si Aling Tess, bilang isang kasabwat na tumulong, ay binigyan ng mas mababang parusa dahil sa pagiging sapilitan at sa kanyang taus-pusong pagtatapat. Siya ay nahatulan ng pagkakakulong ng habambuhay. Naipatupad na ang hustisya. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong sports complex. Masaya ang mga tao. Nagyakapan ang pamilya ng mga biktima, umiiyak ng mga luha ng huling paglaya. Opisyal nang natapos ang operasyon Sari-Saring Buto. Nagtagumpay kami. Ngunit para sa akin bilang pinuno ng operasyon, hindi kailanman talaga natapos ang kasong ito. Maraming gabi pagkatapos niyon, hindi pa rin ako makatulog. Ang imahe ng 2 magkapatid na Nena at Tess, ang imahe ng mga labi ng tao na iniahon mula sa lupa, at ang imahe ng luha ni Mang Benji Reyes ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ang hatol ay naibigay na sa mga mamamatay tao. Ngunit sino ang hahatol sa mga sanhi na lumikha sa kanila? Sino ang mananagot sa pinagmalupitan na pagkabata ng 2 bata? Sino ang mananagot sa katahimikan ng mga kapitbahay nang marinig nila ang mga sigaw sa gabi? Sino ang mananagot sa kapabayaan ng lokal na pamahalaan noon nang mabilis nilang kinatupuan ang pagkamatay ng isang mapang-abusong stepfather? Ang kasong ito ay nagturo sa akin ng isang malalim at mapait na aral. Ang krimen ay hindi laging nagsisimula sa kasakiman o purong kasamaan. Minsan, ito ay lumilitaw mula sa mga sugat na hindi gumaling, mula sa mga sigaw para sa tulong na hindi pinakinggan. Ito ang huling produkto ng isang serye ng mga trahedya kung saan ang kawalang interes ng komunidad ay isa ring uri ng krimen. Nang ipatupad ang sentensya ng kamatayan kay Aling Nena, naroon ako. Bago siya dalhin, humiling siya na makausap ako. Wala akong pinagsisisihan, sabi ni Nena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Salamat dahil tinapos niyo na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa akin. Marahil para kay Nena, ang kamatayan ay hindi parusa. Ito ay isang paglaya mula sa isang buhay na mula pa sa simula ay isang impyerno. Ang file ng Sari-Saring Buto ay nasa imbakan na ngayon, natatakpan ng alikabok ng panahon, ngunit para sa akin, hindi ito kailanman magiging luma. Ito ay isang masakit na paalala ng mga sugat ng komunidad, ng responsibilidad ng bawat isa sa atin sa pagprotekta sa mga bata, sa pagpapahayag laban sa karahasan. Sapagkat ang pagpigil sa isang krimen na nagsisimula pa lamang ay minsan mas mahalaga kaysa sa paglutas ng isang krimen na nangyari na. At iyon ang isang pag-aalala na mananatili sa akin habang buhay bilang isang pulis.